Grabe mga tol, ang dami na naman pong naniniwala ng mga DDS na panalo po sila kaugnay po ng usapin diyan po sa Senado. Pinaniniwalaan nila ngayon na lehitimo po ang Senate presidency nitong si Alan Peter Cayetano at illegitimate yung acting Senate presidency at pagiging Senate President pro tempore nitong si Senator Sherwin Gatchalian. Bakit ba nagkakaganyan itong mga DDS na ito? Pero bago natin puntahan yung usapin na yan, matanong ko lang kayo mga tol, sang-ayon ba kayo dito po sa naging banat nitong aktivistang si Attorney Luke Espiritu kay former Senate President Alan Peter Cayetano? Ayon kasi sa kanya, si Alan Peter Cayetano ay aso ng mga Duterte. Kayo po ba ay sumasang-ayon kay Attorney Espiritu? Kung sumasang-ayon po kayo na aso ng mga Duterte, itong si Alan Peter Cayetano, i-comment nyo lamang po dyan sa chat area ang yes. At kung hindi naman, no. Ganun lang po kasimple, ano? Para lang makita natin yung saloobin lagi ng ating mga manunood. Again, ayon kay Luke Espiritu, aso ng mga Duterte, itong si Alan Peter Cayetano. Comment yes kung kayo po ay naniniwala sa kanya. O, as usual, no? May mga magko-comment man dyan ng no, mangilan-ngilan lamang. Yun po yung mga Duterte supporter na nanonood po sa atin na gustong-gusto pong sila ay nasasaktan, natutuwa kapag tinatawag ko po silang mga tanga. Sabi nung isang manonood sa atin, stop laughing. You're annoying. Minsan lang ako magiging masaya dito, napaka-buskill mo naman kung sino ka man. wag tayo maging seryoso masyado mga tol. Minsan na nga lang ako magiging masaya rito, papansinin pa ninyo. Anyway, tinatanggap ko naman yon bilang unsolicited advice. Pero, siyempre, majority wins. Mas maraming natutuwa kapag tumatawa si Top 1 eh. Ngayon, balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapang issue. Una, nag-ugat kasi itong pagbanat ni Attorney Luke Espiritu dito kay Alan Peter Cayetano nang noong June 8, 2026, sinabi niya po ang mga katagang dalawang Senado natin ngayon. Hindi niya kasi matanggap mga tol na hindi na siya ang Senate President eh. No? Kaya piling niya dalawa Senado, isa pinamumunuan niya pa rin, pangalawa yung tinatawag niyang illegitimate acting Senate President na si Sherwin Gatchalian. Sabi niya, you have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Yan po ang sinambit nitong si Cayetano noong June 8, 2026. At dito nga po sa isinare na balita ng Impact Leadership, Luke rejects Cayetano's two Senates claim. Ikaw ay aso ng mga Duterte. No? Labor leader Attorney Luke Espiritu on Tuesday dismissed former Senate President Alan Peter Cayetano's assertion that there are now two Senates, the Senate of the Philippines led by the Cayetano Bloc and the Senate of Malacanang led by the bloc of Senate President pro tempore and acting Senate President Win Gatchalian. Speaking on 105.1 Brigada News FM Manila, Espiritu criticized Cayetano's characterization of the ongoing leadership dispute and portrayed him as aligned with the Duterte camp. Ito na po yung particular na sinabi niya. Nek mo. Parang ang sarap big kasi noon mga tol Nek mo. Dapat siguro mayroon akong lap track dito para hindi na lang ako tumatawa eh. No? Ayaw nung isang manonood natin na tumatawa si Top 1. Pero let's move on. Senate of the Dutertes ka. Alan Peter Cayetano, Senate of the Dutertes ka. Huwag ka nang magmaang-maangan na independent ka. Ikaw ay aso ng mga Duterte. O, yan po ang pahayag 2 days ago nito pong si Attorney Luke Espiritu. At real talk yan mga tol sapagkat alam naman natin na kaya ganito ang posisyon sa politika nitong si Alan Peter Cayetano ay talagang ako 100% naniniwala sa sinasabi ni Luke Espiritu na siya ay aso ng mga Duterte. Simula pa lamang nung dumikit yan sa mga Duterte,
sa pangangampanya pa lamang ni Rodrigo Duterte ay himod puwet na po ito eh, no? Yung aso kong si In, himod tenga. Lagi niya akong paboritong-paborito ni In, dinidilaan yung tenga ko. Hindi ako didilaan sa labi, bihirang-bihira, no? Tapos dito ako didilaan sa tenga. Ganun kasi yung mga aso, no? Talagang gusto nila malapit na malapit sila lagi sa kanilang mga amo. Eh parang ganun si Alan Peter Cayetano eh. Pero hindi na tayo masyado magpo-focus diyan kasi alam niyo ang tunay na pag-uusapan natin balita ay yung naging desisyon po ng Korte Suprema kahapon. At nakakalungkot, nakakairita na ba, nakakainis, o nakakatawa. Depende sa inyong nararamdaman. Ito pong mga komento ng DDS, no? Ang dami po sa kanilang nagdiriwang mula kahapon hanggang ngayon, makikita po ninyo, na talagang pinaninindigan nila na panalo na sila sa laban at kung ano-ano pa ang sinasabi sa Korte Suprema, no? Papuri, lahat ng mga magagandang salita ngayon inani ng Korte Suprema mula sa Duterte supporters. Samantala noong May 20, nung inilabas ng Korte Suprema ang desisyon nito at ibinabasura ang petisyon ni Bato de la Rosa tungkol po sa kanyang hinihiling na TRO ay grabe, no? Ang sinabi ng mga DDS sa Korte Suprema, hindi mo masikmura ba na to the extent pati ang miyembro ng Korte Suprema ay sinabihan na nila na tumatanggap ng maleta. Pero ngayon, dito po sa nilabas na desisyon ng Korte Suprema, eh maliwanag naman po na ito ay walang partikular na dinesisyonan tungkol sa merito ng petisyon. No? Ito pong desisyon ng Korte Suprema ay nakatindig sa kakayahan ng isang individual na mag-participate sa isang judicial dispute, no? Or merong tinatawag na controversy. At yun nga po yung mga nangyari diyan po sa Senado noong June 3, 2026. Siguro, nung una kasing mabasa ito ng mga DDS, eh sa wikang Ingles mga tol, hindi ko maiwasang hindi matawa eh. Kasi nakakatawa po talaga ito, baka DDS naman yung nanonood sa atin na yon. Kaya siya nagbibigay ng unsolicited advice na ayaw niyang tumatawa si Top 1 at too annoying daw. Nakakaanoy ba pagtawa ko mga tol? Ang alam ko, ang naaanoy sa pagtawa ko mga DDS lang eh. By the way, ito po yung naging desisyon ng Korte Suprema. Sabi po dito, walang legal standing si Tayam na humiling na ideklarang may valid quorum ang sesyon ng Senado noong Hunyo 3, 2026. Sa initial kasi nilang post mga tol, kung makikita po ninyo, English eh. No? Kung titingnan nyo po yung timeline ng FB nila, nilabas po nila yung kanilang desisyon in English. No? Yan oh. Oh. Ito muna, basahin ko muna in English bago natin puntahan yung Tagalog. Sabi dito, Supreme Court, Tayam without legal standing to seek validation of quorum in June 3, 2026 Senate session. The Supreme Court en banc has dismissed for lack of legal standing the petition filed by John Barry T. Tayam asking the court to declare the presence of 12 senators during the June 3, 2026 session of the Senate as a valid quorum. The court ruled that Tayam failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged. Siguro, dahil English nga, baka hindi po ito naunawaan ng mga DDS, no? Kasi grabe yung mga naging pagtanggap nila. In fact, kung titingnan mo nga itong post ng Supreme Court, grabe ang nag-heart. Yan, 8,000. A total of 17,000 likes, no? Ganyan po yung naging pagtanggap ng DDS. Tapos kung titingnan mo po, yung mga comment nila dito sa chat, sa comment section, pinupuri ng todo ang Supreme Court. Tapos nilalait ang Gatchalian Black sa ngayon, no? Sinasabi pa nila na ano ngayon? Parang ganon.
Sino kinampihan ngayon ng Korte Suprema? Siguro nakita ito ng Korte Suprema, kaya naisip ng Korte Suprema, ito yung opinion ko lang naman mga tol, na Tagalogin na po ito. No? Nag-repost po sila in Tagalog na. In Tagalog na mga tol ha. Ito yung English, tapos ito po yung Tagalog. O, ulitin ko na ha. Sana naman nauunawaan na ito ng mga DDS. Korte Suprema, walang legal standing si Tayam na humiling na ideklarang may valid quorum ang sesyon ng Senado noong June 3, 2026. I'm sorry, Hunyo, ang Tagalog ng June. Isinantabi ng Korte Suprema dahil sa lack of legal standing o kawalan ng karapatang magdemanda ang petisyong inihain ni John Barry T. Tayam na humiling na ideklarang valid ang quorum ng 12 senador noong sesyon ng Senado noong Hunyo 3, 2026. Sinabi ng Korte Suprema na nabigo si Tayam na patunayang siya ay nagtamo o nasa napipintong panganib na magtamo ng anumang direktang pinsala mula sa aksyong kanyang kinwestiyon. Ang linaw na mga tol, Tagalog na po ito, no? Pero grabe ang mga komento po dito. May mga nagtatry tayong mga kababayang Pilipino na ipinapaliwanag pa rin naman sa mga DDS kung ano talaga ang ibig sabihin yan. Pero majority pa rin ng mga comment, saludo sa inyo, Supreme Court. Thanks for your services at sa free knowledge na nakukuha namin. O, di ba? Nanteteng talaga. Pero alam niyo mga tol, actually, itong mga DDS, kaya po nagkakaganito ito, kaya lumalala po ang either kabubuhan or katangahan. Kasi ang katotohanan, nagre-rely po sila hindi po sa mismong balita. Nagre-rely muna sila sa kanilang mga pinapanood o binabasang mga vlogger na sumusuporta sa Duterte. No? Kasama na rin dyan yung mga dating opisyales ng Duterte administration, particular itong si Harry Roque. No? Unahin natin itong si Jason Sa. Kasi ganito yan eh. Hindi naman kagad nakikita ng mga DDS ang post ng Supreme Court. No? Kadalasan nakapollow talaga sila sa mga DDS vloggers. Ngayon, pag nakita nila yon, magko-comment na yon. Tapos yun na kagad ang paniniwala nila. Itatatak na kagad nila yon sa kanilang isip na ganito pala yon. Katulad po nito, nakita nila kay Jason Sa. Petisyon para kilalanin ang 12 na new majority sa Senado in Gatchalian ibinasura ng Korte Suprema. Basically, kung titingnan mo tong post na ito, there is nothing wrong dito. No? Walang masama dito. Hindi ito fake news. Para rin sa kalinawan po, in fairness naman sa fake news peddler na si Jason Sa. Sasabihin ko sa inyo na ito pong petisyon na ito pong post niya ay hindi naman fake news. Pero ang problema dito, kulang po ito sa konteksto. Ngayon, ang magiging dating po nito sa mga DDS ay ilihiti mo na pala ang acting Senate presidency position nitong si Gatchalian at yung kanyang pagiging Senate President pro tempore. Kasi bakit? Binase lang nila rito eh. Which is tama naman, kaso lang walang konteksto. Ano ba yung konteksto? Yung binasa ko sa inyo kanina, na kaya dinismiss ng Korte Suprema yung petisyon para kilalanin ang majority or 12-man para magkaroon ng isang quorum noong June 3 ay dahil po sa kawalan po ng legal standing o kawalan po ng karapatang magdemanda. Yon ang hindi nila nilalagay at nililin lang nila yung kanilang mga manunood o mambabasa. At katulad po nitong si Harry Roque, naturingang abogado, nililin lang po ang kanyang mga viewers, ang kanyang mga mambabasa. Biruin mo, alam na alam ni Harry Roque being a lawyer, what is locus standi, no? Or yung legal standing or legal na personalidad o sa madaling pangunawa, karapatang magdemanda, no? Pero hindi niya po yun pinapaliwanag sa kanyang mga mambabasa kasi pag pinaliwanag niya yun, alam niyang kukontra po ito sa naratibo nila. Dahil ang katotohanan, pumabor pa nga kay Sherwin Gatchalian at sa majority block ngayon ang desisyon ng Korte Suprema. Dahil hanggat hindi ina-address siya ng Korte Suprema sa merito, ang kikilalanin at ngayon nangyayari na nga, walang iba kung hindi ang acting Senate President
na si Sherwin Gatchalian, na mamaya bibigyang diin po nitong si Attorney Jesus Palsis sa kanang naging interview ng DZMM kagabi. Ngayon, basahin ko po sa inyo ang panlilinlang na ginagawa po nitong si Harry Roque. Sabi po dito ni Harry Roque, pahiya lahat ng legal experts. Sasabihin ng isang abogado, international lawyer po ito. Dati human rights lawyer. Nagtataka tayo bakit nagkabaligtad sa panahon ni Rodrigo Duterte ang posisyon niya No? Pag sinabi ni Harry Roque ito, yung mga hindi po nag-iisip na mga DDS na mga nagbabasa sa kanya o nanonood sa kanya, maniniwala na kagad kasi abogado si Harry Roque. Alam niyo, yung titulo pa lamang ng pagiging abogado, pag nagsalita na ang mga yan, kapanipaniwala na Pero huwag kayong masyadong magpapaniwala sa posisyon ng ibang abogado na porkit sila yung merong titulong ATTY, sila lang yung may karapatang mag-usap sa usaping batas. Mali po yun. May mga abogado po dyan, ang taas-taas ng tingin sa sarili nila. Porkit may ATTY sila, akala nila pagka nagsalita ng tungkol sa batas ang isang pangkaraniwang tao ay mali na at sila lang ang tama. Ang daming mga abogadong mali-mali pa nga. Di ba? Kaya pagdating sa usaping batas, huwag tayong magpapaniwala sa mga ganong argumento. No? It is our obligation being a Filipino na alamin kung ano ang nasa batas. Dahil mismong batas ang nagsasabi, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Nakalagay po yan sa civil code po natin, di ba? Sa article 3 nito. Kaya yung simpleng pangunawa sa batas, hindi po dapat natin yan ipinapagsawalang bahala. No? Dapat lagi po tayong attentive. May mga bagong batas na lumabas, kahit hindi tayo abogado, sikapin po natin basahin o kaya magtanong sa mga abogado. Ang point ko lang mga tol, hindi kasi lahat ng mga abogado makatotohanan sa kanilang sinasabi. Katulad po nitong si Harry Roque. Sasabihin mo dito, pahiya lahat ng legal expert. Saan? Harry Roque, saan banda? O, kuno na nagsabi na ang BBM Senate ang legal. Kangkungan kayo. Saan banda? Niloloko ni Harry Roque. Binasa ko po sa inyo in English at Tagalog kanina yung naging desisyon ng Korte Suprema. Hindi po tinukoy kung legal o illegal ba ang posisyon ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Hindi rin po tinukoy kung sa ngayon kinikilala pa bang Senate President ng Korte Suprema si Alan Peter Cayetano. Tapos sasabihin mo dito sa iyong post, kangkungan kayo. Dinagdagan niya pa yan mga tol. Walang basbas ng hukuman ang BBM Senate. Mabuhay ang saligang batas. Mabuhay ang Supreme Court. Kaya pag nakita mo ito bilang DDS, magiging tanga ka na. Hindi ka na mag-iisip kasi sinabi na ng abogadong pinanonood mo at pinaniniwalaan mo Yon ang problema sa inyo mga DDS. Kaya ako sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magre-rely kahit dito sa ating programa sa mga manonood po natin. Huwag po kayong magre-rely dahil lamang sinasabi ko, dahil lamang sinasabi ng mga vlogger na pinapanood ninyo. Mga matured na po tayong tao. Wala akong manonood na ang edad ay 20 years old pababa yata. No? Mga bata, wala. Karamihan ng mga manonood ko po dito, ang edad ay mas higit pa nga sa akin. Mga kuya, ate, yung iba naman, mga kaidaran ko. May mga, ang edad, nanay, tatay natin, lolo't lola pa. Di ba? Kaya, dapat ginagamit na po natin ang sarili nating isip sa pag-analyze ng mga bagay-bagay. Makakatulong kami para maipaliwanag sa inyo ng maayos yung mga bagay-bagay na mahirap maunawaan. Pero dapat tayo mismo ang naghahanap ng kaukulang eksplanasyon, paliwanag, o kung anumang dapat nating malaman. Huwag natin lagi iaasa sa mga content creator katulad ko at higit sa lahat kayong mga DDS, sa mga content creator na mga DDS, mag-isip kayo ng sarili ninyo. No? Dahil pag ganito ang ginagawa ng mga pinapalaw ninyo, nililin lang na nila kayo. Katulad ni Harry Roque, nililin lang kayo. At hindi lang naman ako nakapuna dito, syempre. In fact, hindi ko naman pinapansin yan si Harry Roque kung tutuusin sa mga post niya No? Kaya ko lang naman nakikita ang mga post ni Harry Roque kasi nakikita ko rin yung mga post ng mga pinapalo ko. Katulad po nitong si Attorney Carlo Ibanez, no? Nakapalo ako dito.
Isang abogado po ito na mahaba na rin ng eksperyensya sa larangan ng legal profession. Pero yan, sinasabi niya na fake news peddler talaga itong si Harry Roque. Sabi po ni Attorney Carlo Ibanez 10 hours ago sa kanyang Facebook page. Ito pa, isa pang fake news peddler. Mas matindi pa kasi abogado ito. Yun ang point natin Nakalulungkot, abogado pa. At dapat naiintindihan niya ang sinabi ng Supreme Court. Uulitin ko, ang petisyon na kumo-question sa 12-member majority ay hindi pinansin dahil sa kawalan ng locus standi. Ibig sabihin, parang mali yung pagkakasulat yata ni Attorney Carlo Ibanez sa Tagalog. Ulitin ko lang, baka ko lang nagkamali ng pangunawa. Binasa ko kasi. Ang petisyon na kumo-question sa 12-member majority ay hindi pinansin dahil sa kawalan ng locus standi. No? Siguro, mas maigi yung pagkakasulat kung ganito. Ang petisyon ng kumo-question sa 12-member majority ay binasura ng Korte Suprema dahil sa kawalan ng locus standi. Kasi medyo nakukonfuse ako doon sa pagkakatagalog niya. No? Tinuwid lang natin ang bahagya, pero tama po yung sinasabi ni Attorney Carlo Ibanez. Ibig sabihin, sinabi ng Supreme Court na hindi tamang top ang nag-file ng kaso. Top ang binasa ko, pero tao dapat ito. Nagkamali si Attorney Ibanez ng spelling. Hindi tamang tao ang nag-file ng kaso. Dahil dito, hindi na nito tinalakay ang merits ng issue. Hindi nito sinabi na legal ang isang kampo. Hindi nito sinabi na illegal ang kabilang kampo. Hindi nito sinabi na mali ang Gatchalian Block. Ang ginawa lang ng Korte Suprema ay dinismiss ang petisyon on procedural grounds. Tapos ikaw, Harry Roque, ganito ang ipapakalat mo na post mo sa Facebook mo. Walang hiyatong abogado na ito. Talagang nanlilin lang ng tao. Kaya nakalulungkot na may mga taong ipinapakita ang desisyon na para bang sinabi na ng Korte Suprema kung sino ang legal na majority. Wala pong ganoong ruling. Mas nakalulungkot kapag abogado ang gumagawa nito. At hindi lang nakakalungkot, nakakagalit na. Kasi talagang tahasang niloloko nitong puganteng si Harry Roque ang taong bayan. Ano ba ginagawa ng ating gobyerno, by the way? Bakit hanggang ngayon hindi po mahuli-huli itong si Harry Roque? Maitanong ko lamang. Ano? Ang tagal-tagal nang hindi nagtatago ito Gala nga ito ng gala sa Europa. Pero wanted dito sa Pilipinas. Bakit ganon? Secretary John B. Cremulya, baka pwede niyo naman po kaming i-update anong meron kay Harry Roque. Secretary Frederick Bida ng Department of Justice, baka pwede niyo po kaming i-update bakit wala pa pong aksyon hanggang sa ngayon. Kung meron aksyon, sana maipaliwanag ninyo sa amin para hindi po kami nagtataka. Ang tagal-tagal ng wanted sa batas ni Harry Roque hanggang ngayon, malaya po siyang nakakakilos diyan po sa Europa. Bilang abogado, dagdag pa po dito ni Attorney Carlo Ibanez, alam dapat natin ang pagkakaiba ng dismissal on procedural grounds at decision on the merits. Unang taon pa lang sa law school, itinuturo na ito. Pwedeng magkaiba tayo ng pananaw sa politika, pero hindi pwedeng baluktutin ang laman ng desisyon ng Supreme Court para pumasok sa narrative nyo. Hindi lang yan mali. That is a ground for disbarment. Ang problema, may disbarment case na nga itong si Harry Roque, di ba? Sa ating pagkakaalam, ipinail ni Director Melvin Matibag noon. No? Kung natatandaan ninyo, i-correct nyo ako kung mali pagkakatanda ko pero sa aking pagkakaalala, si Attorney Melvin Matibag ang nag-file ng disbarment kay Harry Roque noong nakaraang taon pa yata, no? Matagal pa bago pa siya na-appoint diyan sa NBI. At syempre, yan ay mga napansin na rin ng mga iba pang pinapollow natin na abogado. Kahapon binanggit na natin si Fiscal EJ, no? Iba pang mga abogado. Ngayon naman dito, nakita ko rin kagabi si Attorney Jen Reyes. Siya po yung partner ni Dean Mel Santamaria. Sabi niya po sa kanyang Facebook page post, invalid ang quorum ni Gatchalian ayon sa Supreme Court, patanong, no? Huwag maging biktima ng fake news. Darlings, sabi niya, maraming misleading at fake na articles ang lumalabas tungkol sa desisyon ng Korte Suprema sa petisyong inihain ng isang guro.
ano nga ba talaga ang sinabi ng Supreme Court dito? O, nirepost nitong si Attorney Jen Reyes kasi ang kineklaim nila, quote-unquote, invalid daw ang quorum ni Gatchalian ayon sa Supreme Court. Sinabi ba ito ng Korte Suprema? Hindi, sapagkat ito mismo ang sinabi ng Korte Suprema in English, pero tinanggalog ng Korte Suprema, di ba? The Supreme Court dismissed the petition filed by John Barry T. Tayam for lack of legal standing. The Supreme Court ruled that Tayam failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged. Ngayon, sabi dito ni Atty. Jen Reyes, hindi sinabi ng Supreme Court na invalid ang quorum ni Gatchalian. Sana maunawaan ninyo ito mga DDS. Hindi yung ipinagpipilitan nyo na tama kayo kasi lalo lamang na ipapakita ninyo yung kamangmangan, no? O katangahan. Hindi sinabi ng Supreme Court na invalid ang quorum ni Gatchalian. Ang sinabi lamang nito, walang karapatang magsampa ng kaso si Tayam dahil hindi niya naipakita na siya ay nagtamo o magtatamo ng direct injury sa mga naging aksyon sa Senado. Muli, walang desisyon sa legalidad na quorum ang SE, ng quorum ang SC. Sinabi lamang na walang legal standing si Tayam. Kasi nung tiningnan ko po, at hindi ko naman binasa na, yung petition nitong si Tayam, it contains 24 pages. Perhaps, baka hindi niya po doon binigyan ng diin yung kanyang posisyon bilang magdedemanda, no? Kaya ngayon, sinasabi ng Korte Suprema, sa unang-una pa lamang, wala kang karapatang magdemanda dahil hindi ka apektado dito. Siguro kung ang ginawa ni Tayam ay nagkonsulta talaga sa isang abogado, o kaya kung napanood niya ang balita ng pakikialam ni na Atty. Israelito Torion at iba pang abogado hinggil sa impeachment ni Sara Duterte, ganito lang ang magiging argument niya doon para kahit paano i-entertain ng Korte Suprema. Di ba? Taxpayer ka, direkta kang matatamaan kapag ka hindi po nagtatrabaho ang Senado. Bakit? Sinabi din mismo ni Senator Sherwin Gatchalian na 25 million pesos ang ginagastos ng Senado sa operasyon nito araw-araw. Being a taxpayer, direkta kang inaapektuhan ito. Hindi nagtatrabaho itong mga senador na ito, tayo'y nagbabayad ng buwis. Ewan ko kung ano ang argumento nitong si Tayam kasi 24 pages, nakakatamad ng basahin yun. Hindi nga pumasa sa Korte Suprema eh. Anyway, balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. At ito na nga po, no, yung naging reaksyon ni Attorney Jess Palsis tungkol po sa issue na yan na pinapakalat ng mga DDS na panalo daw sila. Pero sa paniniwala ni Attorney Jesus Palsis, ang makikinabang pa nga dito sa pagbasura ng Supreme Court sa petisyon kaugnay sa 12 Senator quorum ay si Gatchalian Black. Bakit? Siyempre, hanggat walang desisyon ang Korte Suprema, mananatili na balido yung presumption of regularity, ini-enjoy pa rin ni na Senator Sherwin Gatchalian. Pakinggan po natin ang bahagi ng interview na ito at later yung kabuuan po ang ating re-reaksyonan. Eto mga tol, pakinggan po ninyo. Mabagal lang internet ko. Ngayon hapon lang, binasura ng Korte Suprema yung petisyon ng guro na si John Barry Tayam na kumikilala na may quorum yung 12 senador. Ano pong epekto nito ngayon dyan sa Senado? Actually, that reinforces the block of Senator Win Gatchalian. Baka madaming misunderstand nung dismissal ng Supreme Court. Hindi sinasabi ng Supreme Court na mali yung quorum na 12. Hindi nila sinasabi na invalid ang election ni Senator Win as pro tempore and yung kanyang pag-act as acting Senate President. Walang ganun sinabi ng Supreme Court. Ang petition kasi ni Barry Tayam, while it is quote-unquote favorable to the block of Senator Win Gatchalian, ang kanyang prayer or yung kanyang goal ay for the Supreme Court to declare the quorum of 12 as valid and the election of Win Gatchalian as pro tempore valid. Yun yung kanyang prayer. So, does it mean, nung dinismiss ba ng Supreme Court, mali na yon? The opposite is true? No. Ang ginawa lang ng Supreme Court, dinismiss yung petition ni Barry Tayam because ang sabi ng Supreme Court, hindi ikaw, Mr. Barry Tayam, ang tamang tao
Para Hindi ikaw ang tamang tao, no? Kasi baka kung ano lang yung inilagay ng mga argumento ni Tayam, hindi niya muna, kasi alam niyo mga tol, basic yon. Kahit hindi tayo abogado, dapat alam natin na pag tayo ay magdedemanda, dapat alam natin na tayo ang may karapatan. Ang mga halimbawa niyan, ilustrasyon, sa mga kriminal na aspeto, kasi dati akong pulis at criminologist ako, kaya hindi ako makapagbibigay sa ibang aspeto, dito lang, sa karanasan ko at napag-aralan ko. Ang pinakamagandang halimbawa, ay nagkaroon ng infidelity sa mag-asawa. Di ba? Infidelity, panlilin lang, panluloko sa isa't isa. Cheating, ika nga. Ngayon, yung lalaki o babae, either man sa kanila ang mag-cheat, gusto ngayong idemanda ng kapamilya. No? Halimbawa, kapatid. O kaya magulang. Niloko mo anak ko, niloko mo kapatid ko, idedemanda ka namin. Pwede ba yon? For example, sa kasong adultery, hindi pwede. Kasi ang dapat magdemanda, considering private crimes yun, yung mismong affected party. Sa adultery, yung asawang lalaki. Sa concubinage, yung asawang babae. Pag iba ang nagdemanda maliban doon, hindi pwede. Ganon ang simpleng ilustrasyon. Ha? Mga DDS. Dito, kay Tayag, sinasabi ng korte, hindi ka namang apektado, hindi ka naman direktang naapektuhan o walang injury sa'yo. O, kaya wala kang karapatang magdemanda. Ganun lang kasimple. Pero ginagawang komplikado nitong mga DDS kasi ang mahirap sa kanila, ayaw mag-isip ng sarili nila, laging inaasa sa mga pinapanood o binabasa nila. Tapos ang mababasa nila, katulad ng mga post ni Harry Roque, buti nga itong, sino ba yun? Yung isang Regal Oliva, yung DDS na abogado. No? Nakita ko lamang sa post niya, mukhang lumagay naman sa tama kahit paano tong Regal Oliva na ito. No? Ito ay DDS talaga eh. O yan, dito maliwanag naman yung kanyang sinabi. Hindi to panlilin lang. In fairness naman dito sa nanggagaya kay Madam Imelda Marcos, the Supreme Court has dismissed the petition filed by Teacher Barry Tayam seeking to declare valid the presence of 12 senators as a quorum during the Senate session on June 3, 2026. In a press release, the Supreme Court of the Office of the Spokesperson said that the petition was dismissed due to lack of legal standing, ruling that he failed to demonstrate a sufficient personal and legal interest to challenge the issue before the court. Dapat ganito ka, Attorney Harry Roque. O tingnan mo ito, kahit DDS, kahit paano, hindi niya nililinlang ang tao. Siguro naiisip ni Attorney Regal Oliva na pagka nanlinlang ako dito, katulad ng ginagawa ni Harry Roque, as suggested ngayon, nitong si Attorney Carlo Ibanez, pwede ako madisbar. Kasi ayon kay Attorney Carlo Ibanez, it could be a ground for disbarment. O ngayon, panoorin po natin ng buo at reaksyonan natin ang naging interview kay Attorney Jesus Palsis. Nakakandidato daw sa pagkasenador sa 2028. Matanong ko lang kayo mga tol, very vocal na si Attorney Jess Palsis na siya'y kakandidato sa pagkasenador sa 2028. Iboboto niyo po ba siya o hindi? Mag-comment po kayo ng 1 kung iboboto nyo si Attorney Jess Palsis at comment po kayo ng 2 kung hindi. Ulitin ko po, very vocal na si Attorney Jess na tatakbo sa 2028 for Senator. Iboboto nyo po ba siya? 1, comment po ng 1. Kung hindi, mag-comment po kayo ng 2. Panoorin po natin siya. Ito na. Tanungin na natin yung Tweety Bird niya kung ano nga pa mangyayari dito sa Senate Flix dahil Aba, ang daming boboto. Lahat boboto kay Attorney Jess. Aba, lumalakas ang laban ni Attorney Jesus Palsis ha. Attorney Jesus Palsis, di naman nanonood sa atin yun mga tol. Pero baka makarating sa kanya. No? Ang daming boboto sa'yo. Dito sa mga manonood ni Tapwa, no? Wala akong nakitang nag-comment ng 2. Meron. Meron din. Mangilan-ngilan lang. Dalawa. Dalawa lang yung nakita ko nag-comment ng 2. And the rest ay 1. Nasa almost 4,000 ang nanonood sa atin ngayon dito. Sikat si Attorney Jess. Panoorin natin siya. Talagang lahat naka-hook up, talaga lahat nakabantay dyan. Yung mismong, medyo na may
kumonti lang yung nanonood dahil nga nakabantay dito sa nangyayari sa Mindanao, yung lindol sa Mindanao. Pero tuloy-tuloy itong Senate Flex, ha, parang talagang hindi rin papaawat yung pagkabilang panig. Kausapin natin si Attorney Jess Falsis, isa pong political scientist at a public interest lawyer. Magandang hapon po, Attorney Jess. Good afternoon, Sir Zandro and Maman. Good afternoon. Kamusta? Pero alam niyo mga tol, antemano mayroong solid block na itong si Attorney Jess eh. Kasi aminado naman siyang member siya ng LGBT, di ba? Kaya tingin ko yung LGBT community plus boboto yan kay Attorney Jess. Hindi man lahat pero majority niyan boboto kasi malamang sa malamang ang unang ipaglalaban nito yung federasyon eh. Yung federasyon. Sabi ng mga DDS na nangaasar sa akin, bakla daw ako eh. Ano? Nagalaw ko yung camera. Sorry. Tuloy po tayo. Anong latest? Anong latest? Saan ba pupunta to? Kanina, di ba, a few hours ago, Senator Win Gatchalian said that he has a full operational control of the Senate. What does that mean? Kasi bago ko pumunta dito, nagsabi ng isang Tweety Bird na lumilipad sa Senado na si Senator Win Gatchalian na talaga ang winirecognize ng Land Bank. Okay, bakit Diba? importante yun? Kasi yung bank account ng Senado, Sahod. sweldo. Hindi lang sweldo. Budget. Importante. O ihabol pa natin, nag-react na rin si Attorney o si Fiscal EJ kay baklang Harry Roque. Ha? Ay, hindi pala bakla si Harry Roque mga tol, sorry naman. May asawa pala siya. Mali ba ako? Tama. Bakla ba si Harry Roque? Ha? O ito, sabi ni Fiscal EJ, is this how? Yan naka-blank Harry Roque think his supporters are? Siguro gustong sabihin ni Fiscal EJ, stupid. Tayo na magsalita, no? Kasi ano na niya binlock niya yung yung word. Is this how stupid Harry Roque thinks his supporters are? He feeds you fake news because he knows you'll swallow it without question? Does he think your minds are already so close that you'll accept whatever is served to you? Di ba? Sarcasm na yung post ni Fiscal EJ dito. Kasi talagang ginagawang tanga nitong si Harry Roque ang kanyang mga mambabasa at manonood. Pakinggan natin patuloy si Attorney Jesus Falsis. Din yung MOOE ng mga senador. Yes. Hindi na yan dadaan kay Senator Alan Peter Cayetano. Hindi na natin siya matawag na Senate President. We have to call him I have to call him na Senator Alan Peter Cayetano. Hindi na siya yung pumipirma niyan at hindi siya yung kinilala ng Land Bank. Apparently. Kasi kakapirma lang kanina, just a few hours ago, ni Senator Win Gatchalian, acting Senator. Huwag ka nang mag-alala. Trev, bakilag ko. Bakla na ako. Ha? Di ba? Masaya ka na. Sige, bakla na ako. Kapederasyon ko sila. Ha? Hindi lang mukhang bakla. Bakla na talaga ako. President ng lahat ng mga documents relating to financial aspects of the Senate. What does that mean? That means talagang de facto and de jure, in fact and in theory, it is Win Gatchalian who was in control of the Senate. Pero, ngayon hapon lang, binasura ng Korte Suprema yung petisyon ng guro na si John Barry Tayam na kumikilala na may quorum yung 12 senador. Ano pong epekto nito ngayon dyan sa Senado? Actually, that reinforces the block of Senator Win Gatchalian. Baka madaming misunderstand nung dismissal ng Supreme Court. Hindi sinasabi ng Supreme Court na mali yung quorum na 12. Hindi nila sinasabi na invalid ang election ni Senator Win as pro tempore and yung kanyang pag-act as acting Senate President. Walang ganun sinabi ang Supreme Court. Ang petition kasi ni Barry Tayam, while it is quote-unquote favorable to the block of Senator Win Gatchalian, ang kanyang prayer or yung kanyang goal ay for the Supreme Court to declare the quorum of 12 as valid and the election of Win Gatchalian as pro tempore valid. Yun yung kanyang prayer. So, does it mean, nung dinismiss ba ng Supreme Court, mali na yun? The opposite is true? No. Ang ginawa lang ng Supreme Court, dinismiss yung petition ni Barry Tayam because ang sabi ng Supreme Court, hindi ikaw, Mr. Barry Tayam, ang tamang tao para mag-file ng petition. Wala kaming sinasabi sa merits, wala kaming sinasabi sa
quorum, 12 or 13, Avellino versus Cuenco, wala. Walang sinabi ang Supreme Court. Ang sabi lang, wala kang standing or legal injury, wala kang sarili mong stake or interest doon sa kinakaso mo, kaya hindi namin yan pwedeng So sino decisionan. dapat? Isa Oy, nagpapapansin yung isang tatanga-tangang DDS. Hindi ko talaga ganito katanga talaga mga Duterte supporter, ano? Sige lang, paniwalaan mo na lang yung sinasabi mo. sa mga senador, ganon. Well, if we follow Avellino versus Cuenco, it has to be Senator Alan Peter Cayetano because he's the one claiming to still be the Senate President. But as I mentioned kanina, no, sabi nyo nga, mukha nung una, paprobable kay Alan Peter tong pag-dismiss ng petition kay Barry Tayam. In my opinion, actually, it favors the block of Senator Win Gatchalian. Agree. Why? Because it seems like that the Supreme Court is not interested Agree. na makimedel sa Oo. issue ng Senado because kahit naman walang standing si Barry Tayam, ang Supreme Court kasi, kapag may nakita siyang transcendental importance or ibang exception, it can intervene. Eh, hindi siya nag-intervene. It means the Supreme Court does not think that Nadidinig nyo yan, mga DDS, di ba? Eh, kung tutuusin, talagang napakalaking issue ito na pwedeng pakialamanan ng Korte Suprema. Pero minarapat ng Korte Suprema ang hindi pakialamanan kasi ako'y naniniwala na iginagalang nito yung kapangyarihan ng equal branch ng gobyerno. At yon ang legislative branch. No? Siguro, kulang na lang sabihin ng Korte Suprema, ayusin nyo yung mga problema nyo dyan. the issue is something that it should intervene in urgently. Walang urgency. Kasi nga, why? De facto, nakikinig ang Senado kay Senator Win Gatchalian. Sabi niya, work from home. Nag-work from home ang mga tao. And nag-issue din ng memo si Alan Peter Cayetano. Sabi niya, hindi work from home. 8 to 5 p.m. ang working hours. May inisyu ng ganong notice eh. Walang nakinig. Si Senator Alan Peter Cayetano. But, hindi pumasok ang mga employees work from home. Sila, that's one. Second, maliban doon sa sinasabi kong land bank kanina, di ba? We have to notice, nag-issue ng notice si Senator Win Gatchalian ng notice of pre-trial order. I don't know kung na-spot niyo yun. So sabi niya sa impeachment prosecutors, sabi niya sa House, sabi niya kay VP Sara, nag-issue siya ng notice, let's meet on June 18 para magkaroon ng pre-trial sa impeachment. Walang in-issue si Senator Alan Peter Cayetano na similar order. Only Win Gatchalian issued a notice of pre-trial. So what does that mean? Siya talaga yung acting Senate President. Kasi siya nag-issue na as a presiding officer of the impeachment trial. So overall, itong dismissal ng petition ni Barry Tayam actually reinforces the fact na internal political Napakaganda ng paliwanag ni Attorney Jess, ano mga tol? issue, yung election ng Senate President, Senate Pro Tempore, ng leadership ng Senate, and the Supreme Court is more or less saying, hands off kami dito. For now. Sa Avellino versus Cuenco noong 1949, ganun din naman yung unang ng Supreme Court, di ba? Hindi rin muna sila nakialam. Ang unang decision nila, wala silang jurisdiction. Yes. Hindi kami pwede makialam kasi may tinatawag pang political question. Yes. Hindi nakikialam ang Supreme Court kasi legal question lang ang pinapakialaman niya. Kung pampolitika yan, ay, hep. Hindi kami makikialam. Paano naging politika? Eh kasi numbers game eh. Correct. Election ng mga senador. So sabi ng Supreme Court, ba't kami makikialam dyan? Kayo lang naman ang pwede bumoto sa isa't isa. Kami Supreme Court, hindi naman namin pwede iboto ang Senate President eh. So kayo mag-ayos niyan. Yun yung first decision. So kailan pumasok yung SC? Doon. But, yun nga, ang kamalian ng ibang lawyers, hindi nila nabasa yung second decision. May second decision eh, kasi nag-MR, nag-motion for reconsideration si Avellino. Natalo si Avellino sa first round, hindi siya pinanigan ng Supreme Court kasi nga wala daw jurisdiction. So sa second round, sabi ng Supreme Court, yes, we have jurisdiction and the quorum of 12 is valid out of 23 based on the reason na pag may nasa abroad, Ang pogi ba ni Mamba, mga tol, yung Pomeranian namin? Pogi, ano? Eh pagka ikinumpara mo yan doon sa pag ng mga DDS. Kilala niyo yung pag ng mga DDS? Sige nga, tingnan ko nga mga tol. Sino ang nakakakilala sa pag ng mga DDS? Ha? Eto, Pomeranian ni Top 1, pogi. Eh yung pag ng mga DDS. Walang nakakakilala sa inyo kung sino yung pag ng mga DDS. Pag with a wig.
Parang, bawal ang tamang sagot ha, bawal ang tamang sagot. Or pag may nasa wala sa coercive Coercive jurisdiction ng Oo. Senate, hindi siya pwede sa counting of the quorum. So panalo doon si Senator, acting Senate President Win Gatchalian, legally from the Supreme Court, from the recognition by the House, from the recognition by Malacanang. I have to mention ng Avellino din. Hindi kasi natatandaan din ng iba nating mga abogado kasi hindi nila tinitingnan yung history. President Quirino, back then, also recognized the election of Cuenco. And that was noted by the Supreme Court Oo. na ang recognize ng presidente ay yung paksyon ni Cuenco na valid. Why is that important? Because the Supreme Court will see, the political branches recognize each other, there's nothing to resolve. Bakit kami makikisali? Maayos naman yung galaw ng political branches. Pag nagsona ba si PBBM sa July 27, sino masusunod? Ang masusunod si Senator Win Gatchalian. Why? Because the House recognizes him, the President recognizes him. Papaupuin ba sa likod ni PBBM si Senator Alan Peter Cayetano habang nagsosona siya? Of course not. Why? Sa batasan nangyayari yun eh. And then ano pang proof natin? Sinong na-invite sa coordination meeting for the SONA? Bantog. Not the Secretary General of Alan Peter Cayetano, but the Secretary General Si Attorney Renato Bantog yun. of the Gatchalian block. Si if I'm correct, no, si Bantog yata. Si Bantog. Yung isa kasi si Montales. Attorney Jose Montales. Ito si Bantog is the Secretary General of the Gatchalian block. Assuming may dalawang block but so far based on the recognition by the political branches who are co-equal co-equal to. So sino masusunod? Senator Alan Peter Cayetano, who insists he's still the Senate President, or all the rest of the government from the CSC to the Office of the President to Malacanang to the House of Representatives and the Land Bank in terms of the most important aspect. Kasi Senate President ka nga, wala ka namang pinipirmahan. So, ka pa naging Senate So, President? attorney, kung wala ng kapangyarihan pa si Senator Huwag kayong pa-apekto dyan sa nagpapapansin, mga tol. Alam nyo, kaya hindi ko hinahay dyan, for the views din kasi. For the views. No, hayaan nyo lang siyang mag-comment. Total, most of you naman nakikinig lang sa akin. Hayaan nyo lang siya. Hindi ko nga hinahide Pabayaan nyo lang siya, kaligayahan yan Ganyan po kasi yung mga kumikita sa pangtotrol. Alam niyo may mga lihitimo namang DDS sa totoo lang na nagko-comment para po ipagtanggol ang kanilang mga iniidolong Duterte. Pero kapag ka nakita nyo na yung mga nagtatanggol ay paulit-ulit na lamang na mensahe, ng totrol na lang talaga, yan po mga lehitimong bayaran. Pero syempre, hindi naman nila aaminin na sila'y bayaran, makakapal ang mukha ng mga yan no? Kaya ang gagawin lang nila, mangungulit lang na makukulit. O tingnan nyo, pansinin ninyo, common sense mga tol. Kung ikaw, ang trabaho mo, marami sa inyo kayang magtrabaho at the same time makinig sa ating programa. Pero kung ikaw, makikita nyo na lamang sa lahat ng mga PBBM vloggers ba o sumusuporta sa gobyerno, even mga kakamping, nandoon sila. No? Nakikita mo sila kay Attorney Enzo, nakikita mo kina Chris Ulo, nakikita mo kila Nyolo, nakikita mo kay Christian Esguerra, nakikita mo sa iba't ibang mga programa. Hindi naman mga DDS ang mga yon na binabanggit tapos makikita mo dito. Halos walang partid na nandoon sila. Ano ang tawag sa kanila? Trolls. Bakit sila nang to-trolls? Siyempre binabayaran. Kasi common sense mga tol. Hindi nila gagawin yan, uubusin nila ang panahon nila sa pang-aasar kung wala silang kapakinabangan. Di ba? Kaya dito sa atin, hayaan nyo lamang. Hayaan nyo lamang sila kasi ang laki po ng tulong sa akin ng mga tangang DDS. Sa katotohanan mga tol. Pansinin ninyo, nasa 4,000 ang manonood natin ngayon combined mula sa Facebook at YouTube. Malamang sa malamang, mga 100 dyan, mga DDS na tanga. Naka-sniper yung iba ng totrolls. Bawat chat nila Sa totoo lang mga tol, bawat chat ninyo nakakatulong sa programa ng sino mang pinapanood ninyo. Nag-i-engage yan. The moment na mag-engage, views. Every views counts. Every counts, convertible po yan sa pera. No? Binabayaran kami ni YouTube Binabayaran kami ni Facebook Kaya
Salamat sa inyo mga tatanga-tangang DDS. Pero higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga matatalino nating manonood. Kasi alam ko, kaya kayo nanonood kay Top 1 dahil Top 1 din kayo mag-isip. Cayetano, hanggang saan aabot yung kanyang pangungunyapit sa power? Well, we all know, kapit tuko talaga siya and Oo. hindi siya nagle-let go ng power basta-basta until talagang it's crystal clear, 200% clear, hindi lang pwedeng 100%. Ba't natin nasasabi to? Nung House Speaker siya, hindi siya nagle-let go. Kahit na klaro na may numbers na si Lord Alan Velasco, sinasabi niya, I'm still the House Speaker, illegal yung session ni Lord Alan Velasco. Until last minute, saka na lang siya nagsabi, okay, I resign or wala na akong paki dyan. I leave it up to the Lord. So makakagulo kaya ito sa impeachment trial, sa Bakit ginawa ni Cayetano yun? Napagalitan na kasi ni Rodrigo Duterte. Biruin mo, yung sinabi ni Rodrigo Duterte nung lumapit si Velasco sa mga balita na nakita naman natin yan. Sabi ni Rodrigo Duterte kay dating Speaker Lord Alan Velasco, na denggoy tayo. Oh. After sabihin yun ni Rodrigo Duterte, naramdaman siguro nitong si Alan Peter Cayetano na galit na si Rodrigo Duterte. Ayun, nag-livestream. No? Sa kanyang livestream, nagpapail na daw siya ng irrevocable resignation. Meron akong shared post nun, pero hindi ko na ipapanood sa inyo. No? Kasi ganun kumapit itong si Alan Peter Cayetano sa kapangyarihan. Hanggang kaya niya, hanggang sa tingin niya, merong pag-asa, hindi bibitiw yan. No? Tama yung sinasabi nitong si Undersecretary Claire Castro, pabida at gusto laging tama itong si Alan Peter Cayetano. Pero hindi naman pwedeng ganun. Kasi dapat tanggapin natin kapag tayo'y mali. No, ako tinatanggap ko yung naging tanga ako at mali ako nung ibinoto ko si Robin Padilla. Tinatanggap kong naging tanga at mali ako nung ibinoto ko si Jinggoy Estrada. Tinatanggap ko at naging tanga ako nung ibinoto ko si Vice President Sara Duterte. Yun, mga pagkakamali po natin yun na dapat natin tanggapin. Tinatanggap ko na naging tanga ako nung una kong sinuportahan si Norman Mangusin na nagpapakilalang Francis Leo Marcos. Pero still mga tol, merong silver lining doon, maikwento ko lang. Kung hindi kasi kay Norman Mangusin, hindi ako magiging vlogger sa totoo lang. Hindi ko makikilala si Mami Best Friend, si Nanay Survivor 379, at yung iba pa nating mga manonood na simula pa lamang sa Kulaong Times, nandun na sila. No? Siya sa totoo lang ang dahilan kung bakit ako naging vlogger. No? Maikwento ko na. Kasi ganito yung nangyari doon. Merong mga nagpapakilalang abogado sa mga bumabanat kay Francis Leo Marcos. No? Wala akong pakialam sa personalidad niya. Ang tinitingnan ko noon yung tulong niya. Dahil desperado ako nung time na yon, natutuwa akong panoorin siya. Gumagang ang pakiramdam ko, nakakalimutan ko yung mga problema. Ngayon, yung 4 na abogado, di umano, na hindi nagpapakita ng muka, nagpapakilalang abogado, nag-uusap sa mga batas, sa isang programa ng taga-Canada. Usap sila ng usap doon. Kinoment doon sa isang sumuporta kay Norman Mangusin noon na si Jojo de Guzman na DDS. Nakita ko doon, nagko-comment, nanonood daw kay Jojo de Guzman kasi pare-pareho kaming Kulaong Times noon no? Nakita ko, pero hindi pa ako vlogger noon mga tol, nanonood lang ako, ordinaryong viewers lang ako. Sabi doon sa chat area, meron daw bumabanat kay Francis Leo Marcos na mga abogado sa channel na yon. Pinuntahan ko, nakinig ako. Kasasarado pa lamang ng review center ko. Ibig sabihin, fresh na fresh ako sa pagtuturo mga tol. Pagdating kasi sa criminal law and jurisprudence nung time na yon from 2019 down, very familiar ako. Ngayon hindi na, marami ng mga pagbabago Very familiar ako, lalong-lalo sa revised penal code. Usap-usap sila doon. Nakikinig ako. Sabi ko, mali-mali itong sinasabi ng mga abogado na ito. Hindi ako nakatiis, welcome. Welcome doon sa chat area, merong StreamYard. Kinlik ko. First time kong umakyat. In public. Nakita ako ng tao doon. Dinibati ko yung mga nagpapakilalang abogado. Sa isip lang. Wala pa yung mga ganitong tulong-tulong sa computer. Wala pa yung mga chat GPT na yan. Pahiya sila. Di ba? Napahiya sila. Tapos ibinaba ako, nilaglag ako nung host. Kinalaunan,
Nung hindi na makaporma yung mga nagpapakilalang abogado kasi by the book ako eh. Lahat ng mga sinasabi nila, alam ko kung anong artikulo eh. Article ganito, tapos sinasabi ko yung talata kung anong mga nakasulat sa batas. Pahiya sila. O, doon ako nakilala ngayon ng FLM community kung tawagin. Tapos pinurso nila ako ng kumpare kong si paring Macber, si DDS yun, na mag-vlog na ako. Eh, si paring Macber naman, ma-shoutout sa'yo pare, bagamat nagkaiba na tayo ng paniniwala ngayon, pero still, hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo at tinatanong ko pa rin na utang na loob lahat ng mga nagawa mo sa akin. After these years na huhupa na ang politika, I hope to see you in person. Yan, sina paring JR Vargas, si paring JR, yan naman ay PBBM supporter, no? At marami pang iba. Kinumbins nila ako, no? Na mag-vlog. Nagsimula ako mag-vlog July. Actually, magkakatapusan ng June, no? Magkakatapusan ng June, tapos ang unang-unang sahod ko sa YouTube, maliit lang, July. July. Yun yung naging kwento dyan, mga tol. Kaya ko lang nababanggit dahil sa mga ganitong pagkakataon, katulad nitong pinag-uusapan natin, na si Alan Peter Cayetano ayaw tumanggap ng pagkakamali. No, ang haba ng kwento ko pero doon lang tayo sa pagkakamali. Tanggapin natin ang pagkakamali. Pag mali tayo, mali tayo. Kaya Alan Peter Cayetano, tanggapin mo na hindi ka na Senate President. Mali ka sa paniniwala mo ngayon. Tuloy po tayo dito. Rating na Yung tulo-tulo nito, baka mamaya madiskaril yung impeachment at baka magkagulo rin doon sa impeachment ay sa State of the Nation Address, lalo na yung July 27, yun din yung araw ng unang resumption ng session. Sigurado ko walang gulo sa SONA. Kasi as I've told you, the House recognizes Senator Win Gatchalian. So hindi makakaupo talaga si Senator Alan Peter Cayetano sa likod. Tama. Sabi nga ni Senator Trillanes, dating Senador Trillanes, particular sa impeachment kapag ka nagpumilit itong si Alan Peter Cayetano na siya ang mag-preside, gagamitin lamang ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian yung kanyang kapangyarihan as administrator diyan sa Senado. Yung Sergeant at Arms, kung kinakailangang ilabas itong si Alan Peter Cayetano, kahit senador yan, dapat gawin nila dahil out of order yan. Di ba? Wala siyang pinangahawakang legal na basihan at hindi na rin siyang kinikilala. Not even the Senate of the Philippines. Yung mga empleyado dyan, hindi na siya kinikilala. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. In PBBM, they will be the ones in control, not the Senate, because it's in the premises of batasan So of the House. possible i-ban sa batasan ng ang minority na ngayon. Black. Hindi. They will only be allowed doon sa upuan nila. They will not be allowed, like si Senator Alan Peter Cayetano, to sit beside or behind the President. So hindi ako nag-aalala July 27. Before July 27, July 6, first date of the impeachment trial. Yun ang tinitingnan ng mga tao. Pero ako, ibang tinitingnan ko Ang tinitingnan ko, June 18. June 18 kasi nga, Sa pre-trial. ang unang araw ng pre-trial, sino mag-a-attend. Yeah. Of course, I expect acting SP, Win Gatchalian, kasi nga nag-issue siya ng notice of Malapit na yan, mga tol. Next week na yan, yung pre-trial conference ng impeachment laban dito kay Sara Duterte. Ano ba ang kahalagahan ng pre-trial? Kasi dyan i-introduce basically yung mga evidence. No? Bawal yung mga surprise witness, surprise evidence, dapat ilatag na kagad lahat yan, among other things. pre-trial. A-attend ang House prosecutors dyan. I assume a-attend ang mga lawyers ni VP Sara. VP Sara doesn't have to attend it yet. If Senator Cayetano attends on June 18, yun yung unang pwedeng magkaroon ng gulo, kung guguluhin niya talaga. But again, as I've said, he has not, correct me if I'm wrong, wala pa ako nabalitaan na nag-issue si Alan Peter Cayetano ng notice of